Welcome back to a series so in heat, even the Mongkwon subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin itong trending na topic mga kaunggoy. It involves, sino to? Christian Albert Gaza, and it's very interesting kasi limited who can comment on this post. So, apparently, merong mga accusations na patungkol dito sa isang person, mga kaunggoy. Sa mga hindi po nakakilala, mga kaunggoy, ayun, Korean Sunday. Hindi ko i-upload yung, ito. Basta, pag-uusapan natin to lahat sa video na ito. So, without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, back at it again with a brand new usapang topic, issue video na naman mga kaunggoy. You know how it is, syempre, may pag-uusapan tayong napakalupit, no? It involves Korean Sunday. May kumakalat na video ngayon, yung isang super sikat na babaeng celebrity. Hindi bold, bagkus ay murag Katniel yung K-drama. Duha sila ng kanyang spunky na politician. So sweet. Grabe, kinilig ako. Itago natin sa pangalang Korean Sunday. Hindi ko i-upload yung video bilang respeto sa asawa't anak ni Congressman. Don't forget to buy LDO, the best deodorant in the Philippine history. Available na sa TikTok, Shopee at Lazada, mga kaunggoy. Oh, Korean Sunday, mga kaunggoy. So, meron siya mga code word na ginagamit, and as you can see, Christian Albert Gaza limited who can comment on this post. Now, I wonder, why would he do this? Bakit naman niya ililimit yung comment sa post na ito? Bakit? May nangyari ba, mga kaunggoy? Ang nasabing famous celebrity ay yumaman ng husto, kakarvat at kakaharavat. Hindi ko alam kung ano yung word na to. Basta putang ina. Ng matandang mayaman for the last 11 years. Ang favorite gift na palagi niyang hinihingi ay house and lot. Confirmed 100%, mga kaunggoy. Actually, nakita ko na yung mga videos, okay? And posts patungkol sa issue na ito, mga kaunggoy. Napanood ko na yung video ni Makagago patungkol ito, yung mga Reddit post, you know how it is, mga kaunggoy. Oh shit. So, ito na. Sunod-sunod oh. Ito yung first post ni Christian Albert Gaza. Tapos ito. Ito yung pangatlo, May 5, 9:07 AM. Akala ko noon alam lahat ni ChatGPT, hindi pala. Why is Kim Domingo more rich than Zian Gaza? So ito, may mga pinakita siya. May mga pinakita siya na ito, galing sa ChatGPT, mga kaunggoy. Short answer is not really accurate to say Kim Domingo is definitely richer than Zian Gaza because most net worth numbers online are both for both are unverified estimates and very wildly, mga kaunggoy. So, yun nga, sa mga hindi po nakakilala kay Kim Domingo, unless you are living under a fucking rock, actually, feeling ko lahat ng tao kilala kung sino si Kim Domingo, no? Nakita na natin siya sa isang famous na ongoing series na comedy series na Bubble Gang, and nakita ko nag-star na siya sa mga iba't ibang movies, Filipino movies, so kilala niyo po siya. And marami siyang followers on all social media, mga kaunggoy. So you know that this person is a big deal. And merong mga malalakas, actually hindi malakas matitindi na medyo nakakasira talaga ng shit
na mga accusations po ito. Now, I'm not confirming anything. Wala pang confirmed dito dahil yung mga videos na nakita natin na nag-surface online ay hindi pa authenticated sa CICC. Hindi pa to parang, alam mo yung confirmed talaga mga kaunggoy. Wala pa tayong naririnig sa other, ano yun, sa kabilang panig mga kaunggoy. So hindi pa speculation pa lang to. Wala pang solid na 100% evidence talaga mga kaunggoy. So take this as a grain of salt. Ngayon ito hindi ko gets to ito. So apparently this is Shopee or Lazada, kung ano man. LDO. Oh shit. So merong mga, again, Christian Gaza or Zian Gaza as he's known, gumagamit po siya ng mga code words para ipahiwatig yung mga pinagsasabi niya, yung mga accusations. And here we go again. So ito, video talaga. So as you can see, so meron daw ang sinasabi daw niya na si Kim Domingo daw ay kinakasama ang isang congressman daw, no? Hindi ko sinasabi na totoo to kasi ang daming lack of evidence. There's a complete lack of evidence. Kulang yung ebidensya dito mga kaunggoy. So, I will not believe any of this shit kasi nga walang solid na ebidensya. Alright? Kung may solid na ebidensya, edi ayun na yun mga kaunggoy. Kaso wala eh. Walang solidong evidence dito mga kaunggoy. No? Blind item, si Nech Itay na isang famous actor ang nagkaroon ng jowang artista na pawok. Tapos after siyang iwanan nito, ipagpalit sa iba, napunta naman siya sa isang beauty queen only to find out na pawok din pala si Nech Itoy na ating boy malas. Ngayon hindi ko po alam kung sino to mga kaunggoy. Hindi ko alam kung connected na po ito kasi this was May 6 mga kaunggoy. Hindi na po ito counted mga kaunggoy. Alright? Hirap ka ba magpalaki? Hirap ka ba magpalaman? Hindi nyo ba nai-hit ang calorie intake nyo per day? Lalo na yung protein intake nyo araw-araw. Hindi nyo ba nai-hit? Busy ba kayo sa buhay ninyo? Well, huwag kayong mag-alala mga kaunggoy dahil ito, Gains Rules, ang tutulong po sa inyo mga kaunggoy. So ano po ang Gains Rules? Well, ito po ay isang mass gainer. Ayan, nakalagay po dito, Premium Weight Gain Formula mga kaunggoy. Merong 50 grams of protein. Oh, so maganda po ito kung naghahabol kayo. Hinahabol nyo, clutch time na po. Tapos patapos na yung araw, palubog na. Pwede nyo habulin, no? 50 grams of protein, merong 1,250 calories mga kaunggoy. Para na kayong kumain ng isang meal mga kaunggoy. So okay po ito. Lalo na, itong paborito ko, 50 grams of protein. No? Kailangan po natin yan. Lalo na kung may goals tayo ng muscle gain mga kaunggoy. So, bakit ako mahilig sa mga ganito mga kaunggoy? Sa mga mass gainer? Well, convenient kasi ito. They provide a quick and convenient way to increase your protein intake, especially for those with busy lifestyles tulad ko or dietary restrictions. So, ako kasi, sobrang busy ko. No? Vlogger po ako, YouTuber po ako, freelancer po ako. So, syempre, taping, recording, alam nyo na yun mga kaunggoy, no? So, syempre, kung busy kayo, on the road kayo, kailangan nyo ng mabilisan na meal na pwede nyo ibaon, scoop, pack, shaker, eto na po yun mga kaunggoy, no? So, pwede nyo na lang inumin. Oh, may flavors din sila mga kaunggoy. Kada flavor, iba't ibang nutritional facts mga kaunggoy. So it varies. So pick your poison, depende po sa inyo. Link down below. Pag tinindot nyo yung link sa ibaba, kayo bahala, pili na lang kayo ng kanya-kanyang flavor. Kung alin gusto nyong flavor doon mga kaunggoy, no? Meron naman sila, depende sa stocks. Kasi minsan may mga, mabilis kasi ma-out of stock yung strawberry eh. Gains Rules, Mass Gainer, link down below. Click nyo na. At ayun na naman, if you wanna support the channel, nasa link sa ibaba, alam nyo na yon. Oo. Alam nyo na yon? Oo. And that's the bottom line because Manong Jara said so. Now on with the video. And if you would go around Facebook, as you can see, kita nyo naman as you can see, pag sinearch nyo yung Kim Domingo sa FB or sa Facebook, so trending talaga.
trending yung lumalaganap na issue mga kaunggoy. Kim Domingo marks third anniversary with boyfriend amid recent rumors. Despite the recent buzz linking her name to a politician, Kim Domingo is choosing love and peace, as she should, no? So there you go. She's handling the situation well. Parang patay mali siya lang siya sa mga pangyayari, yung mga happenings na nangyayari mga kaunggoy, yung mga accusations mga kaunggoy. Patay mali siya. So I'm guessing na hindi po totoo yung mga accusations mga kaunggoy kasi parang wala siyang pake. Wala siyang pake like siguro baka hindi talaga totoo mga kaunggoy, no? Or baka kamukha niya lang 'yon. Kung ano man yung video na 'yon. And I gotta ask, saan ba nakukuha ni Zian Gaza yung video na 'yon? Yung mga videos na yun, yung mga links na yun, saan ba niya nakukuha yun? Hindi ko maintindihan. May mga inside people ba siya? I don't understand. And why does he have to post that shit? Ano ang goal niya? What is his goal? Bakit niya pinopost yung mga yun? And kung i-expose man niya, edi sabihin niya per name. By name. Like, rekta na talaga mga kaunggoy, no? Kasi alam mo yun, feeling ko takot din siya na sabihin talaga yung kung sino man yun. Kasi, ayun, no? As you can see, he's dodging the shit, no? Hindi niya sinasabi kung sino yun, mga kaunggoy. So, I'm guessing he's playing it safe. Yun nga, Kim Domingo marks third anniversary with boyfriend amid recent rumors. The actress and content creator warmed hearts online after sharing a heartfelt anniversary message dedicated to her longtime boyfriend as they celebrated their third year together. Sana all pinopost. Sana all sineselebrate yung anniversary at pinopost talaga. Pinagmamalaki online, no? Bihira yung ganyang babae, bihira talaga. Kasi karamihan ng mga modern women ngayon talagang tinatago nila kung sino yung boyfriend nila para madali lang mag-cheat, mga kaunggoy. Alam niyo naman, yung mga galawang babae ngayon, yung mga modernong kababaihan ngayon, yung galawan nila, oo. In her emotional post, Kim wrote, "No matter how loud the world gets, you'll always be my quiet place. And years later, it's still us. Happy third anniversary, my love." So ayan, marami pa rin mga netizens ang nag-flood ng supportive messages kay Kim Domingo, mga kaunggoy. Kim Domingo finally introduces her boyfriend of 3 years to the public. Oh, there you go. So, feeling ko foreigner tong boyfriend niya, like ano ba siya, like Thailander? Kasi pinost niya to in the Thailand language, mga Thailand ba to or Chinese? Hindi ko alam eh. Basta kung ano man tong language na to, ayun yon. I'm guessing yung boyfriend niya ay nakatira doon sa country na yun kung saan man yun language na yun, mga kaunggoy. Yun nga, ayan, nag-post nga. So, this was 3 hours ago. So, 3 hours ago niya pinost yun. Yung post na yun, mga kaunggoy. Ang dalawang Kim na na-link sa mayamang politicians as of May 2026, the most prominent issue involving actress Kim Rodriguez and a politician centers on around rumored relationship with Bulacan Governor Daniel Fernando. Okay? As of May 2026, actress Kim Domingo is addressing online rumors sparked by Zian Gaza, who implied she was involved with a wealthy politician, admits she has hard-launched her actual boyfriend of 3 years, who is Thai, indicating she is ignoring controversies. She previously addressed issues regarding her departure from sexy roles. So ayun nga, wala nga siyang pake. Wala siyang pake sa controversy, and I think that's a very professional way of doing it. Yan yung professional talaga na paano mag-handle ng mga issue talaga. Talagang deadma, ignore. I think that's very, very professional, mga kaunggoy. Actress na si Kim Domingo nakatanggap ng halos 400 to 500 million na regalo mula sa karelasyon nito na congressman. Ito ay ayon sa blind item pictures at mga videos na in-upload ni Zian Gaza sa Facebook at Instagram. Holy shit! These are very shit accusations, mga kaunggoy. As you can see, kita nyo na naman.
binablur kung sino man to, binablur. Hindi ko alam kung sino yung politician na yun, pero binablur mga kaunggoy, and I really don't care mga kaunggoy. Now, actually may boyfriend siya for 3 years na Thailander, yun ba yung tawag nila doon? Pero wala talaga akong pake. Like, kung saan siya masaya, it's her life. Why would we give a fuck? Well, actually I do, kasi I give a fuck about this shit kasi syempre issue to. So, pagkakitaan natin yung mga issue mga kaunggoy, you know how it is, paldo. Oo! So, ayun, kaya pala deadma si Kim Domingo kay Zian Gaza. Ayun nga, so, wala siyang pake, no? So, I don't know who's telling the truth. I really don't care who is telling the truth. I really don't give a fuck. No, wala akong pake. Wala akong pake sa mga, alright? Basta, I'm just telling you guys the rumors and updates. Okay, so, ito yung video ni Kim Domingo sa TikTok siguro, and maraming nag-post, maraming nag-comment patungkol sa issue na lumalaganap. Kamusta na po si Congressman? Oh my God. So, this is a strong accusation. Nag-drop name pa talaga mga kaunggoy. Holy shit. Di na nakagulat bago pa maging artista. Dati na siya. What the fuck? Okay, hindi ko nababasahin yan kasi hindi ko alam kung totoo yun or what, pero alam niyo yun, it's not our ang hirap kasi wala namang ebidensya pagdating doon sa mga wala akong alam diyan. Wala akong alam at wala akong parang understanding at wala akong nakikitang evidence pagdating diyan mga kaunggoy, so hindi ko na lang babasahin yun. Yun nabasa kong yun, okay? I mean, in this economy, yeah, girl, work. Putang ina. Oo nga, like sa sobrang hirap ng buhay ngayon, no? If ever man totoo yun, if, hindi ko sinasabi na totoo. If, malaking if, capital I at F. F, okay? Capital I at F, no? Hindi ko sinasabi totoo. I mean, yun nga, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi mo rin masisisi actually, kasi wala na eh. Yung economy natin ngayon, yung hirap ng buhay, alam nyo naman, it's very shit. Huwag na tayo mangialam ng buhay ng iba, diskarte niya yan. Ay, nako. Anong naman, wala kayo pa kay kung saan dinadala ng mga politiko ang tax nyo. Oh my God. Oh my God. So, yun nga. Actually, para to sa mga politicians, putang ina, nakakainis, no? Kasi, may mga stories na may mga ibang politicians daw na nagbabayad ng high-end na walker na class S talaga. Hindi class A, class S, as in above class A, na nagbabayad ng mga high-end na walker. And nakakainis na knowing na yung ginagamit nilang panggastos sa mga high-end walkers na yon ay galing sa mga putang inang taxes natin, mga kaunggoy. Nakakainis. Nakakainis, no, mga kaunggoy. When you fucking think about it, it actually pisses me off, no? At saka yung mga pang-outing ng mga politicians na yan, nanggagaling sa mga taxes natin when you think about that. Now, I'm going off topic. Gusto ko lang ilabas yung yung inner shit ko pagdating dun sa mga taxes natin and everything, mga kaunggoy, okay? What are your thoughts on all of this? Put in the comments below and let me know. Problema nila yan. Problema na nila yan. Like, wala na tayong pake if this is true or not. I really don't care. Ang pake ko lang dito yung pera, mga kaunggoy. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out. Huwag kalimutan, kailangan natin magsumikap para hindi maghirap kasi alam nyo naman na ang hirap ng buhay ngayon. You know how it is. Ayun lang.